Alright, mula kay Philippines Trending News at courtesy kay Coach Jarrett, mga kapatid. Meron tayong panonoorin ngayon at dito marami tayong matututunan. Tungkol na rin sa batas natin dito sa Pilipinas. Kung bakit ganito ang klase ng pag-response natin sa mga aksyon na ibinabato rin sa atin ng China. Ito may kinalaman pa rin syempre sa soberanya natin, mga tol. Ito naman yung lagi nating pinag-uusapan dahil bilang isang Pilipino, hindi man tayo kasama doon sa frontline, hindi man tayo kasama sa mga sundalo, bilang isang mamamayan, mga tol, dapat alam natin kung anong side yung dapat nating ipaglaban, 'di ba? So eto mga kapatid, wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin natin 'to. O ngayon, nakita nyo. Sindikato kasi talaga yan. The Chinese Communist Party is a legalized syndicate sa loob ng China. Oh. Alam nyo mga kotsero, kung medyo walang hiya lang talaga yung AFP natin. Ito shot to ng BRP Sierra Madre. Nandun na sila. Oh, yung mga nagbi-video sa ibabaw na ng BRP Sierra Madre yan tas nasa baba tong mga to. As in nandoon na sila sa tabi mismo ng BRP Sierra Madre. Tama. Hinabol pa ng mga rubber boat. Mga hayop talaga tong mga to eh. Kung walang hiya lang yung mga ating mga tropa dyan sa BRP Sierra Madre, pinagbabatuhan ng granada yan. Uubos yung mga yan. Gera nga lang ang kasunod. Na yan. Yun nga lang, gera na talaga. Gera na ang kasunod doon, guys. Oo. Or di ba may mga armas sila dyan sa BRP Sierra Madre? Pwede nilang pinagbabaril yung mga rubber boat ng mga yan yung mga rigid hull na yan. Yung mga nakikita nyo kasi may mga pula o orange na vest. Yun, pinagbabaril yun. Pero syempre, gera ang kasunod nun. Gera ang kasunod nun, guys. So believe talaga ako sa restraint, no? Believe ako sa restraint na meron ng ating AFP. Actually, isa yan sa nakakabilib sa kanila at makikita mo talaga yung training nila dyan sa ganyang action. Kasi mga tol, tayo bilang mga ordinaryong Pilipino, 'di ba, sa mga komentaryo nga lang, sa mga lalo na sa personal, 'di ba, pag may nambubuyo sa'yo, talagang minsan madadagukan mo. Pero eto mga tol, kita mo naman harap-harapan na silang dinuduro pero talagang nananaig pa rin, mga tol, yung sinumpaan nilang tungkulin. Wala na nga ata silang personal emotions no? Ang titindi, mga tol, kaya talagang nakakabilib tong mga 'to Believe talaga ako sa AFP natin. Alam nyo, ibang level ang ibang level tong AFP natin. Iba. This barbaric, this piracy, they are thieves. This illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions of China does not reflect the intention of their country to be a global power. Other countries have to be wary of this. Pero in fairness, alam niyo mga kutsero, pagdating sa propaganda war, tayo yung panalo. Tama. Pagdating sa propaganda war. Ang galing natin magsalita, mga tol pagdating sa mga media, sa mga press con. Ang galing natin magsalita, mga tol. Ang galing natin magsalita ng tungkol sa kung ano man ang ginagawa nila sa atin. Na nakikita ng ibang bansa yan. Kumbaga nakukuha natin yung simpatsya nila dahil dun sa mga salita natin. Ang galing. Kung kung ang labanan ng ang labanan dito hindi puwersa at hindi tawag dito, hindi equipment o mga baril o what have you, panalo tayo. As far as the moral victory is concerned, I would say nasa atin ang moral victory. Tulad nito, sinabi ni Commodore Trinidad. Sabi niya, this is barbaric, this is piracy, they are thieves, this is illegal, coercive, aggressive, and deceptive. Actions of China does not reflect the intention of their country to be a global power. Other countries have to be wary of this. Sino yung pinapatungkulan dito na other countries? Siyempre, ASEAN. ASEAN lang yan. So, sinasabi dito, ang pinapakita dito ng Pilipinas sa ASEAN, hoy ASEAN, magising-gising kayo. Akala nyo ba kaibigan nyo ang China? Hindi. Hindi nyo kaibigan ng China. So at least sa moral at least sa moral ascendancy, meron tayong moral ascendancy. And this could also provoke, uudyokin din ba yung ibang mga bansa na mag-isip-isip din ng bahagya. Tama. Lalo na yung mga nandyan nakapaligid sa West Philippines, sa South China Sea. Kasi hindi lang naman tayo nandyan. Tama. So malamang sa malamang, nakita na to ng Vietnam, tapos nakita na to ng Indonesia na best friend kay kay China. Nakita na rin to ng Thailand na best friend din kay China.
Nakita na to ng Cambodia na ngayon ino-occupy na ng China. Mhm. Nakita niyo? Grabe yung ginagawa ni China sa ASEAN. Binibili isa-isa yung mga bansa. Antindi. As far as that is concerned, meron tayong victory dyan sa narrative. Kasi nga naman mga kotsero, sinong bansa ang matutuwa dito? I mean seriously, kahit ibang bansa yan nakita mo yung pinakamalaking bully dyan sa kanto nyo, ganito pala ginagawa. Tapos sasabihin pa ng China na sinisiraan lang daw sila ng Pilipinas sa ibang bansa, sa international community. Sila sumisira sa sarili nila dahil sa mga pinagagagawa nila Alam nyo dati hindi alam to ng tao ng ASEAN Hindi alam to ng mundo nung panahon ni Digonggong. Bakit? Kasi nga tinago ni Digonggong. Tinago niya may news blackout But do you think this is the first? Well, this is the first time it escalated to this point. Kasi nga tayo we are defending our rights diyan sa West Philippine Sea. Ngayon lang sila nakakita ng mga ganitong images. And over time, mga kotsero, etong mga ganitong klaseng imahe, makakaapekto yan sa China. Tama. So, hintayin natin kung hanggang saan dadalhin ng world community, global community, itong ganitong galawan ng China. They are thieves. This illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions of China does not reflect the intention of their country to be a global power. Other countries have to be wary of this. Sa mga video na inilabas ng AFP, kapansin-pansin naman na hindi armado ang mga Pilipinong sundalo. Exactly. Paliwanag ng Philippine Navy, mas minabuti nilang magtimpi para hindi lumala ang gulo. At anong option natin? Barilin, hindi po pwede. Sapagkat ang ating instruction, the rules of engagement are very clear. Hindi naman tayo nagpabaya. Pero ang dala natin, bare hands, may mga konti tayong mga gamit sa barko na hindi naman talaga offensive in nature. Tama naman na hindi tayo gumante ng mas malala para hindi lumala yung gulo. Pero kailangan talaga mga tol, makitaan tayo ng pagpalag. Kasi yun talaga ang kulang mga tol Kahit nasabihin nila na hindi sila nagpabaya, pero nakuhanan sila ng mga baril 'Di ba? Dahil naman sa sobrang lapit ng mga Chinese sa BRP Sierra Madre, kulang na lang ay sumampa mismo sila sa tinuturing pa rin na commissioned vessel ng Navy. Pero tingin ng maritime security expert na si Ray Powell, hindi ito gagawin ng China dahil alam nilang mauuwi ito sa giyera. Tama. China has avoided directly assaulting the BRP Sierra Madre, in part because that would clearly cross the line. Saka sabi ni 'di ba? Ni Malaya, 'di ba? Kapag sumampa daw ang foreign, China for example, dito sa BRP Sierra Madre, ibang usapan na daw 'yun, 'di ba? Talagang magkakaputukan doon at wala silang laban doon mga tol kasi iba na yung ginawa nila Sumampa na sila doon sa commissioned vessels Saka ano yun mga tol, warship yun. Sumampa sila doon, parang ibang ano na yun. Hindi papayag yung mga sundalo natin na maano sila doon, na ma-out of control sila doon. Kailangan talaga gumawa at kumilos na sila ng action doon pag ganun ang ginawa ng China Coast Guard. Kaya tingnan nyo, hindi ginawa ng China Coast Guard yun. Dahil sa tindi ng naging garian sa Ayungin Show nitong Lunes, naniniwala ang ilang eksperto na napapanahon ng pag-usapan ng Pilipinas at Amerika ang pagpapagana sa Mutual Defense Treaty. Sa ilalim nito, obligado ang Amerika na saklolohan tayo sa oras na atakihin ang mga tauhan at alinmang barko ng Militar at Coast Guard sa West Philippine Sea. Para kay Powell, direktang pag-atake na sa Pilipinas ang ginawa ng China Coast Guard noong Lunes. True. Dahil dito, pwede Agree na ako dyan. pagpapanahin ng Pilipinas ang Article 3 ng Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. Ito ay para masimula na ang pag-uusap para sa susunod nating hakbang. Hindi naman daw ibig sabihin nito na sasabak na tayo sa giyera. Pero sa pamamagitan ng MTT, pwede na pag-usapan ang posibleng direktang partisipasyon ng Amerika sa mga susunod na RORE mission, lalo't dehado tayo sa China. China has force overmatch. It has more ships. It has larger ships. It is able to sort of flood the area and make it extremely difficult on the Philippines. Sa ngayon, pag-uusapan pa raw ng militar ang gagawing diskarte sa mga susunod na resupply mission. Ang sigurado raw, hindi kailanman magiging dahilan ng China para itigil ang paghahatid ng probisyon at pagkain sa mga sundalong nagbabantay sa Ayungin. Kasi ang deployment ay adapt. They use firearms. They do not use firearms. Pero para kay Carpio, maituturing na escalation o mas matindi ang mga bagong aksyon ng China. Ayon naman sa isang international law expert, maituturing ito na provocation o pang-udyok sa atin. China is trying to push the limits, they're pushing the envelope because I'm sure they know the jurisprudence and the use of force, that they would try to prevent or they would not use guns,
but they will use some other means to further their purposes. Sa harap Gray nito, zone tactics. giit ni Carpio na hindi dapat kumagat ang Pilipinas sa pain ng China. Kaya hindi nila ginamit ang baril nila eh. Because we are prepared for that na pinoprovoke tayo. Pag kumagat tayo, mas ang firepower nila mas malakas eh. Dapat we'll try to not to fall for their bait, no? Basta maka-resupply tayo, okay tayo. Ayon kay Kasi kapag tayo na unang nagpaputok, rason na sa kanila yun eh. Para bombahin nila tayo mga tol eh. Yun ang hinihintay nila, rason na sa kanila. May dahilan na sila para bombahin nila tayo. Carpio, dapat pantayan lang ng Pilipinas sa mga ginagamit ng China. You can retaliate in proportion to the Yung sinasabi ni former Justice Antonio Carpio. Sa ano yan, sa criminal law yan. Sa criminal law kasi mga kotsero, pag sa self-defense. The means employed para itanggalin mo yung threat should be equal to the threat. Yun ang pangit dito sa batas natin dito sa Pilipinas mga tol. Yun ang pangit talaga isa. Tingnan nyo, painggan natin mga kapatid at baka masabi rito yung isa sa mga narinig ko na dating balita. Na binibigay sa'yo. So, halimbawa, kapag hinabol ka ng kutsilyo, hindi ka pwedeng lumampas sa kutsilyo. Pwede mo lang siyang halimbawa, hampasin mo ng something else, hampasin mo or kumuha ka rin ng kutsilyo, what have you. Halimbawa mga tol, no? Meron kang license to carry, for example. 'Di ba? Nakatayo ka sa isang kalsada. Kasi may nangyari ng ganito dati. Pulis nga lang 'yun, kaya talaga may dala-dala siyang bakal. Bigla siyang sinugod ng saksak ng isang wala ata sa katino ang lalaki mga tol. So, tinamaan siya sa braso. So, napaatras siya. Siyempre, dahil pulis siya, may hawak-hawak siyang bakal, pinaputukan niya. Alam niyo mga tol, kapag ang isang tao, kahit tamaan ka halimbawa sa braso, sa katawan, meron ka pang dyan eh. Meron ka pang tinatag na adrenaline eh, di ba? Lalo-lalo na pagsabog ka. Hindi sapat yung isang putok lang eh, di ba? Talagang susugod pa yan mga tol. Kaya yung iba, tinutuluyan na talaga para bumagsak. Yun nga lang mga tol, meron tayong batas dito sa Pilipinas. Kailangan patamaan mo talaga sa paa, putya. Sinusugod ka na ng patali, maasintahin mo pa talaga sa paa mga tol eh, no? Yun ang problema dito sa atin mga tol. Ikaw pa makakasuhan dahil sa pagtatanggol mo sa sarili mo. Kaya nga kahit na kapag nasa bahay ka, halimbawa, pinasok yung bahay mo na magnanakaw, tapos binaril mo yung magnanakaw, Isa pa yan. tapos wala namang threat sa'yo, wala, di pwede yun. O, di ba? Isa yan sa pangit sa batas natin dito mga tol. Di ba? Halimbawa, payapa ka yan. Katulad yung sinasabi ni Coach Jared, payapa ka, natutulog ka sa gabi. Tapos may narinig ka na umakalabog sa sala nyo. Pagsilip mo sa hagdan, merong mga tao, kaya may tao, bit na yung TV mo. Di ba? Eh ikaw, syempre, meron kang armas dyan, pinaputokan mo for example. Ikaw pa kakasuhan, my goodness. Di ba? Eh hindi mo alam, tatanungin mo pa ba ano yung dala mo? Kutsilyo ba yung dala mo? Ano ba yung dala mo? Eh kung baril din dala nun, hindi mo pwedeng unahan, ganun. Yan ang pangit dito mga tol eh. Tapos wala namang threat sa'yo, wala, di pwede yun. Yung pagpasok nga lang sa bahay mo, sa property mo na madaling araw, threat na sa'yo yun eh. Kasi hindi mo naman malalaman kung ano tumatakbo sa isip niyan eh, di ba? Eh kung sabog yan, wala sa katinuan yun. Kukulong ka dun. Yan ang pangit. Kasi dito. mas malakas ang force mo. Or halimbawa, nagkatutukan kayo ng baril. Wala nagputukan ng baril, pero nung tumalikod siya, pinutukan mo. Yun. Oo. Iba yun, syempre. Iba yun. Tumalikod na eh. Binaba na yung sandatas, pinuputokan mo. Talagang mali ka doon. Yun. Agree ako doon. Sa mga ganun, tridor na tridor na atake yun eh. Pero doon sa sa trespassing, walang ganun dito sa atin eh. Ng baril. Wala nagputukan ng baril, pero nung tumalikod siya, pinutukan mo. Yun. Talo ka rin doon. Hindi self-defense yun. So, kailangan equal force to repel yung threat. So, yun yung sinasabi dito ni former Justice Antonio Carpio. Dapat kung may retaliation na magaganap, equal. No, even if it is trespassing. Alam niyo ba, kahit trespassing doon, ikaw pa makakasuhan. Ikaw pa makasuhan ng homicide tsaka murder. That's the law, Miss Montreal. That's the law. So, wala po tayong assault sa Pilipinas. Yan ang problema.
Yan ang kailangan amyendahan ng batas mga tol. Kasi yung mga simpleng mamamayan, wala silang kakamping batas mga tol, 'di ba? 'Pag pinasok ka ng masamang loob, kargado ng droga yung mga yon o kargado ng masamang espiritu mga tol. Tatanungin mo pa ba anong dala mo? Para lang mapantayan mo kung anong dala niya, kutsilyo lang dala mo, kailangan kutsilyo rin gamit ko. Ayun, magsasaksakan kayong dalawa kung sino na lang manalo, 'di ba? Ang hirap ng mga tol, imagine mo 'di ba? Kaya nga minsan yung iba bumibili ng armas, para protektahan daw ang kanilang sarili laban sa mga manloloob. Hindi nila alam may gano'n palang batas sa atin, o 'di talo pa pala sila 'di ba? Pero sana baguhin niyo 'no, baguhin yung gano'n. Sorry, wala po tayong assault sa Pilipinas. So, yun. So, kailangan equal force. Kaya nung sinabi ni Justice dito, kapag nag-retaliate sila, dapat in proportion yung attack. Ganun lang din. So, pag gumamit ng handguns, saka ka gumamit ng baril. Ganun lang siya. Tulad nito, nagdala sila ng mga bolo, ng sibat, etc. etc. Hanggang dun lang din. Hanggang dun lang din. So, baka umaano lang dito yung experience ni Justice as a judge. As a judge of the Justice of the Supreme Court. So, ganun lang kasimple yun. Ako, I would agree to that. I would agree to that. So, kung water cannon ang ginagawa ng China, water cannon din ang gagawin natin. Hanggang dun lang. Kahit nga water Kung cannon, gagamit ayaw sila ng niyan, tulad Pilipinas. niya, may bolo, etc. etc. Hanggang dun lang din yung gagawin natin. You cannot use excessive force kasi mawawalan ka ng depensa. Mawawalan ka ng depensa. Lalo pag dumating ka sa court. For example, sa Pilipinas. Kapag nakarating ka sa korte, pinasok ka ng magnanakaw, binaril mo siya kahit wala namang threat. Dahil lang pumasok. At nalaman mong akit bahay siya, let's say meron siyang bit-bit na TV. Tapos binaril mo lang siya agad. Hindi mo siya winarningan na ibaba yung TV. Wala namang threat. Etc. etc. So pag binaril mo siya agad-agad, ikaw pa makakasuhan. Taniman mo na lang, 'di ba? Ganun na lang. Oh. Kung may extra ka diyan, pahawakin mo. Lang yan kasi may ganong klaseng batas sa atin no. Pero yung iba ginagawa, tumigil ka. May ako rito, 'di ba? Hayaan mo tumakbo sa labas, pero ang problema ng mga tol, hindi mo alam kung sino mamaya inaabangan ka na sa kanto habang naglalakad ka pa uwi galing sa trabaho, yari ka. 'Di ba? So, mahirap din sa Pilipinas kapag criminal law. Masyadong masalimuot. Kahit ikaw yung biktima, talo ka pa. Minsan. Tulad nun, sa kaso na yun. Di ba? So, in this case, yun yung sinasabi ni Associate Justice Carpio. Equal and proportionate, equivalent to the force or to the level of threat. Ganun lang yun. Kung nasa states tayo, walang problema. Pag pinasok ang bahay mo, barilin mo sila, walang problema. Kasi trespassing. Sa states yun. Pero it doesn't translate to the Philippines because we have different laws. So, doon. Tapos, pinag-mention kanina, si Mishi yata yung nag-mention kanina, may assault daw yun. Sa Pilipinas, walang assault. We don't have assault. Wala tayong crime of assault. Kaya dati, yung naalala ko nga, may napanood akong balita. Pinasok siya ng magnanakaw, bit niya na yung TV niya. Ginawa niya ata, pinalo niya ata ng baseball bat. Aba, yung akyat bahay pa yung magsasampa ng kaso physical injury. My goodness, mga tol. Ibang klase. Battery meron. Pamubugbog. Battery. Yan. So, ganun. Ganun ang mangyayari. So, yun yung sinasabi dito ni former Justice. Para lamang hindi tayo kasi, paano kasi pag dinala mo na yan sa international court? Let's say, alam ba ito, ang next step ni DFA is to go to the international court. Let's say, assuming ganun na next step. Kapag nagpakitaan ng ebidensya, sasabihin ni China, ba't binaril yung mga tao ko? Diba? Ba't binaril yung mga tao ko? Hindi naman sila tinetreaten. Sinasaksak lang naman yung rubber boat. Ganun. Hindi naman sila sinaktan. Pinagbantaan lang. Ba't binaril mga tao ko? Yun. Ganun. So, dapat equal lang. Equal and proportionate. So, ganun din yung gagawin ng China. Sigurado, ang gagawin ng China is pag tayo yung pagmumukhaing masama sa international community. Pag tayo nagpaputok ng baril, sasabihin ng China, may karapatan na kaming bombahin ng Pilipinas, may karapatan na kaming bombahin ng BRP Sierra Madre. Mahilig pa naman sila mambaliktad, di ba?
Kaya yung sinasabi ni former justice dito, exercise prudence. Let's defend. Oh, let's defend pero exercise prudence. Ganon. Ganon ang gagawin. Or yung kanyang recommendation. In other words, pag gumamit sila ng handguns lang, handguns rin gamitin mo. Pag gumamit ng itak, itak din. Hindi naman ang response mo atomic bomb kaagad. Isa pa raw na dapat gawin ng Pilipinas sa ngayon, i-upgrade ang ating mga sasakyang pandagat. Dapat balitan natin yung ating outboard engine na mas mabilis para hindi tayo mahabol. Kasi yun ang importante eh. Pag nasa laot ka na, tapos binabantayan ka, dapat you can outrun them. Eh kaso nga, kahit na mabilis ka, pagdating mo dun sa BRP Sierra Madre, hihinto ka rin eh. Eh doon, masusundan ka pa rin nila kasi hanggang BRP Sierra Madre nga, nakasunod sila eh. So baliwala rin yung mabilis na barko, di ba? Ganon din eh. Ito, ang titigas sa mga mukha nitong mga Chekwa, nasa BRP Sierra Madre na. Kumbaga, nasa base na, nakapasok pa sila eh. Ako, I think kailangan magdala ng at least mga ganitong klaseng weapons. Bolo, etc. Dilabasan na sila ng bolo eh. Arnis, ganyan. Or kahit pamputol man lang ng tali na yun. No? Not to hurt other people, pero to pamputol ng tali. Diba? So, I guess, ewan ko, bahala sila sa diskarte nila. Mas alam nila yan. Mas alam nila yan. So, bahala sila sa diskarte nila. But definitely, mga kochero, ito, matatamaan dito ang tatamaan dito ang imahe ng China. Definitely. Matindi ang tama nito sa imahe ng China. And they cannot claim, hindi nila pwedeng i-claim na peaceful sila. Tulad kanina, sinabi nila, professional and restrained daw yung kanilang ginawa. Sabi ng China, professional and restrained. Oo. Nasaan ang professional at restrained dyan? I mean, seriously, obvious naman eh. Nasaan ang professional at restrained dyan sa sistema na yan? Wala. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kochero, eto mga to, kahit na medyo mukha tayong argabyado dito at nakaagigil at nakaagalit, at least meron tayong moral victory dito. Pwede natin ngayon to dalhin sa court. Kaya talagang napakahalaga ng mga video, no? International Court. Pwede nating dalhin to sa UN. Pwede na. Hindi lang yung environmental damage. Hindi lang yun. Pati yung mga ganitong mga instances, yung pagwa-water cannon, pagbangga sa mga barko, pirata ng mga gamit ng Pilipinas, etc. etc. Pwede nang gamitin yan. I think that's, kung ako tatanungin, hindi naman ako eksperto, pero kung babasahin lang natin sitwasyon, that's the best route. Alam nyo mga kochero, ang strategy ng China, hindi nila papakilaman yung BRP Sierra Madre, gugutumin lang nila yung mga tao dyan. Yun na nga ginagawa nila Kaya ngayon. tingnan nyo, yung pagkain na tinitira. Kahit wala namang construction supplies, etc. etc. titirahin nila yung pagkain. Bakit? Gugutumin nila yung mga tao dyan. Pero may nakita akong picture sa FB mga tol na ang ginamit nating resupply mission doon is helicopter, no? So naibaba naman ng maayos at mapayapa yung mga supply ng mga sundalo. So good job 'yan para sa ating kinauukulan otoridad kasi nagagawa pa rin talaga nila ng paraan para makapaghatid ng payapa ng mga supply dito sa BRP Sierra Madre. Pag gutom na, wala na. Ma-abandon na yung BRP Sierra Madre. Pag na-abandon na yan, pwede na nilang silang pumasok. Pwede na yung sila yung pumasok sa loob. Yun ang strategy dyan. Gugutumin nila yan. Kaya kahit pagkain ang dadali nila dyan, wala silang pake, kukunin nila yan. Pagkain, gamot, what have you. Kaya kung ako tatanungin kung nararapat na bang i-invoke yung Mutual Defense Treaty. Sila naman mismo nagsabi, hindi naman nangangahulugan na gera agad eh. 'Di ba? Mapag-uusapan muna 'yan ng dalawang part at kung ano yung magiging bahagi ng Amerika dito sa ating ginagawa ngayon para hindi na tayo maharas ng China. Ako pabor ako mga tol, may invoke na yung Mutual Defense Treaty eh. Kung hindi naman palang nangangahulugang gera na agad 'yon, 'di ba? O di at least mababawasan yung panghaharas ng China kung sakaling kasama na natin ng Amerika, 'di ba? Kukunin nila yan. Kasi ang gusto nga nilang gawin, gutumin yung mga tao dyan. Para mapuwersa silang umalis. But should we elevate this case or escalate, and dapat na ba tayong mag-ano sa Mutual Defense Treaty?
Personal lang naman to base sa mga nababasa kong opinion ng kung sino-sino dyan. Mga opinion ng mga ibang experts, kasi I'm not an expert. Hindi naman ako expert sa ano eh. Should it trigger the Mutual Defense Treaty? Ito na ngayon yung tanong eh. Should we escalate the situation to the Mutual Defense Treaty? And call upon the Mutual Defense Treaty pala. Personally, I think we should. Oh, di ba? Ako rin eh. Agree ako sa sinabi ni Powell. We should start the process of triggering the Mutual Defense Treaty. At least short-term solution muna tayo. Habang nagpapalakas tayo ng tawag dito, ng puwersa dito sa Pilipinas. Habang inaayos pa natin yung ating mga bagay-bagay na ang tagal pinabayaan ng mga nakaraang presidente, Mhm. tulad ng ating defense, maritime defense. Let's ask for the help of our partners. Mhm. At least in the short term. In the short term lang. Kasi kung ang hinahanap nila yung mga requirements daw na armed attack, mga ganyan-ganyan, wag na nilang hanapin yung luma kasi may bago na ngang inilabas na ngayon na guidelines eh. 'Di ba? Non-kinetic, may sinabi pa ngang ganun eh. So hindi kailangan ng firearms diyan, 'di ba? Doon pa lang sa pag-damage sa mga properties doon sa vessels natin, yung pagbutas ng China doon, yung may na-injure na ano natin, na kasundaluhan na. Pwede na natin invoke 'yan mga tol. Hindi naman pala nangangahulog ang giyera na agad, 'di ba? So ano pang kinakatakutan nila? Kasi mga kotsero, wala tayong laban dito eh. Mm. We cannot do it on our own. May laban pala, sorry. Let me take it back. May laban tayo. Kung sa lupa ang labanan, malamang kaya natin yan. Kung sa lupa. Kaso hindi eh. Kasi hindi sa lupa. Sa dagat kasi, we will need special equipment. Yeah. At ang special equipment natin dito ay mga barko. Which is wala tayo. Or very, very short. Kung ikukumpara mo sa China, China has, if I'm not mistaken, 300 or 3,000 ships. Saka sila may pinakamalaking naval forces sa buong mundo, mga tol. No, hindi lang natin alam kung gaano katibay yung mga yon, pero sila may pinakamarami, malaking bilang, mga tol. Anyway, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa panonood dito kay Coach Jared at Philippines Trending News, mga tol. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pwede kayong magbigay ng komento nyo sa ibaba about sa mga balitang to. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.